Yes, good morning Pilipinas and good morning world! At sa ating mga kabayang OFW at mga kababayan natin na nandito sa Pilipinas, mapagpalang araw sa ating lahat! And welcome! Dito sa ating panibang episode, panibang balitaan, dito sa ating channel sa Jalabay TV na kung saan makaabayan, pag-uusapan natin at tatalakayin natin ang mga issue panglipunan at mga nangyayari sa mundo ng politika. Well, syempre, kasama niyo pa rin si Sir Ivan, ang pinakabulol na vlogger sa balat ng YouTube, pero bibigay sa inyo ng mga totoo at mga preskong balita na kinukuha natin sa ating kapitbahay na social media. Sa magandang buhay sa ating lahat mga kabayan and happy Tuesday sa ating lahat! Alright, so kumusta ang lahat mga kabayan? How are you today? How is your Tuesday morning? Nakapag-pray na ba ang lahat mga kabayan? Well, sana po hindi nyo nakalimutan na mag-pray. Kasi nga, lagi kong sinasabi ito at ulitin ko na naman po na yung prayers ay very important ho yan at yung prayers ay very powerful yan mga kabayan. So kahit mga 1 minute ma lang po, magpasalamat tayo sa ating Panginoon na ngayong araw ay gumising pa tayo at saka magpasalamat din mo tayo sa mga blessings nating na-receive araw-araw. Again, please don't forget to pray always every day. So, before na mag-start mga kababayan, siyempre, i-greet mo natin ating mga kababayan, mga solid viewers na nag-celebrate ng kanilang birthday ngayong araw. At nandito sa lista mga kababayan, i-greet natin ng happy birthday si Ma'am Rebelina Rolian na nandyan sa Hong Kong. At saka si Ma'am Rolian ay originally, she's from Rosario, La Union. Again, happy birthday po sa lahat. Of course, i-acknowledge rin po natin mga kababayan yung mga ating top commenters sa ating last vlog. Nandito sa ating listahan, hi to Ma'am Shane Sibal, Amy Joaquin, Mercedes Hernandez, Emelita Sumailo Kilay, and Maria Cristina F. Manimbao. So mga kababayan, kung gusto nyo po na mapabilang sa ating top commenters, damihan nyo ang pag-comment dyan sa baba, okay? Again, thank you so much sa ating mga top commenters. And of course, sa lahat rin po na nag-comment sa ating last vlog, thank you so much. Mga kabayan, isa po sa ating pag-usapan ngayong araw, ito na gulat yung inilabas po na statement ni BP Sara na kung saan siya po'y nag-appeal kay PBBM. Alam nyo kabayan, yung kasing appeal ni BP Sara ay ginamit ho yan ng mga anti-Marcos at ginawan ho nila na or nag-create sila ito ng false narratiba sa inilabas po ni statement ni BP Sara mga kabayan. Gusto nila kasi dito na pagbanggain po at paghiwalayin yung Marcos at saka yung Duterte. Sabi pa nga lang mga kabayan, di ba, or babasahin ko lang muna, sabihin ko lang muna kung ano ang sinabi po ni BP Sara na kung saan nanawagan sa dito, nag-appeal siya kay BP Sara na hindi na po kailangan na makipag-peace talk doon sa mga rebelde o doon sa mga salot ng lipunan ng mga kababayan kasi nga ayon po ni BP Sara na kahit po makipag-peace talk yung gobyerno natin ay gagamitin or gagawin pa rin po nila na yung katulad po ng bombing dyan nangyari sa MSU mga kababayan. So yan po ang point dito ni BP Sara kaya siya nag-appeal kay PBBM. But it doesn't mean na gin-criticize niya yung plano ni PBBM mga kababayan. So yan ngayon ang ginamit ng mga DDS na mga rabid, yung ayaw po kay PBBM. Sabi pa nga lang mga kababayan na mabuti pa daw si BP Sara kasi nag-isip ng ganyan. Katulad rin daw sa kanyang tatay na si FPRRD. Pero nag-isip po mga kababayan, di ba meron pong nangyari na yung Marawi siege. Doon po sa sa panahon po sa pamumuno ni FPRRD, di ba nagipag-peace talk rin po si FPRRD sa NPA, din po sa mga salot ng lipunan. Pero bakit walang inilabas sa statement yung ibang mga ayaw po kay PBBM or even dito kay BP Sara, bakit hindi niya pinagsabihan ang kanyang tatay na hindi na kailangan magpag-peace talk doon sa mga rebelde? Pero bakit ngayon sa panahon po kay PBBM naglabas siya ng statement na ganito? So kaya nga marami na pag-isip nag-isip mga kababayan na baka daw itong si BP Sara ay magiging critics na dito kay PBBM, hindi man lang ngayon or baka in the future mga kababayan. Pero para sa akin mga kababayan, hindi ko mag-isip ng ganyan, normal lang po. Siyempre si BP Sara, siya po ay Vice President, so may right din po siya dito na mabigay po ng idea or mag-appeal dito kay PBBM para meron silang
parang exchanging ideas mga kababayan. Di ba meron tayong kasabihan na more brains is better than one. So yun po ang gusto or point ito na pinalabas ni BP Sara. Ang problema kasi inibaho yan ng mga anti-Marcos mga kababayan. So mamaya pag-usapan natin yan. And so pag-usapan rin po natin itong statement na naman sa post po ni Mr. Alan Sasot doon sa kanyang Twitter mga kababayan na kung saan tinanong niya si PBM, sabi pa nga nila or hindi lang si Mr. Sasot mga kababayan, pinagtawanan kasi nila si PBM dahil nga 'di ba kinundi na po ni PBM yung nangyaring bombing doon sa MSU. Merong nasabi doon si PBM na kung saan sabi niya ang salary daw dito sa nagkaroon po ng bombing sa MSU ay isang foreign tiroy mga kababayan. Ayaw lang sasabihin na alam niyo na po medyo sensitibo kasi yan kaya gagamitin natin na word is tiroy. Sabi ni PBM ay foreign tiroy daw yung salarin sa nangyari po na bombing doon sa MSU. Abay pinagtawan na lang mga kababayan. Sabi na ang bubo daw ni PBM. Ang pangit nga ng kanilang mga banat dito, yung kanilang pagkritik dito kay PBM dahil lang sa foreign tiroy daw yung nagbomba doon po sa MSU. Hindi kasi sila naintindihan mga kababayan. So mamaya sasagutin natin po itong si Alan Troy, pati rin po ng ngalan na isang lakay. Yung critics or parang rabbit talagang na critics dito kay PBM. So pag-usapan rin po natin, ito na gulat talaga. Well, I'm not sure kung magulat kayo kasi dito po kay Attorney Harry Roque na kung saan ito, direkta na talaga niya na sinabi na yung presidente daw natin ay merong malaking intelligence fund mga kababayan. Sabi pa nga niya, 7 billion pesos daw yung intelligence fund ng Office of the President kay PBM sa presidente natin. Pero bakit nakaroon dito ng failure of intelligence mga kababayan? Kaya daw nangyari yung MSU bombing. Talagang directly niya na sinabi niya mga kababayan doon po kay Senator Bato. Buti na lang si Senator Bato ay nagiging fair siya sa kanyang sagot dito kay Attorney Harry Roque mga kababayan. Mukha nga ditong napahiya si Roque. Napahiya yung si Babs Oy. Hey! Alam niyo ito si Roque mga kababayan, may pagkabalat sibuyas talaga. Simple lang nga siya sa kanyang statement noon doon sa panahon po ng ABS-CBN na kung saan pabor siya sa Kongreso sa desisyon po ng Kongreso doon natanggalan po ng prangkisa yung ABS-CBN. Alam ba ho natin yan? O sabi nga nila, balat sibuyas daw. Ito to naman talaga balat sibuyas naman talaga So mamaya, babalikan natin si Attorney Harry Roque. Ito rin po, pag-uusapan natin. Ano yan, Sir Ivan? Meron pong sumabog na video lumabas na kung saan tungkol dito sa Coca-Cola na brand mga kababayan. Yung inumin natin na Coke, meron kasing isang tao nag-post na during po sa kanyang meal mga kababayan, binidyohan niya yung isang litro po ng Coke na kung saan may problema talaga dito at sabi pa nga nila para daw sinabotahe yung Coke mga kababayan. Alam naman ho natin kung gaano po kalaki na kumpanya yung Coke at talagang very talaga yung let's say na isa talaga sa mga hinahanap ng mga tao in terms po sa mga soft drinks mga kababayan. Alam naman natin yan, napaka-common talaga yung Coke, 'di ba? Kahit kahit sino yung tatanungin natin dito ng mga tao sa mga gilid-gilid nyo, 'di ba? Mostly ang kanilang sinasabi once na inom tayo ng soft drinks, Coke talaga ang kanilang mabanggit mga kababayan. I think merong panadabotahe dito or baka meron pong nangyari dito na parang failure of doon po sa mga trabahante sa Coke mga kababayan, sa Coke Company. Baka yung kanilang quality team doon ay meron sigurong hinanakit, hindi natin alam, pero ipapakita ko sa inyo yung video mamaya mga kababayan. And girls, marami pang iba. Alam niyo po si Sir Ivan, palagi ito meron dalang banong pasabog every time na maglalabas tayo ng mga bagong balita dito sa ating channel. Okay, so before na magsama kababayan, siyempre, kukumustahin ko muna kayo as usual. I-shoutout natin ating mga pinalangga po ng mga legends, ang ating mga senior citizen. Hello po, kumusta? Kumusta? I'm hoping po na nasa maayos kayo na kalagayan. Kukumusta rin natin mga kababayan ang mga pinalangga natin ng mga Marcos Loyalist. At siyempre, nandiyan rin po mga kababayan nating DDS all over the world. Howard to the mga kababayan, lalong-lalo na maraming salamat sa Uniteam supporters.
And of course, thank you so much sa ating mga returning viewers, mga solid supporters to ni Sir Ivan, mga suki to sing channel, thank you so much. At maraming salamat sa mga viewers na hindi nag-skip ng ating mga commercials. Thank you so much. Siyempre mga kabayan, i-welcome po natin ang ating mga new subscribers, mga bagong pasok sa ating channel. Welcome to the family and thank you po for appreciating our channel. Okay mga kabayan, so hindi natin patatagalin, dito muna tayo sa nag-viral na video na kung saan meron pong netizen na nag-post po sa kanyang account na kung saan meron kasing meron pong cockroach mga kabayan, ipis, mismo sa loob po ng Coke na na litro. Pero kung titingnan natin yung video mga kabayan during po sa kanyang pag-vlog, pero naka-close naman kasi, hindi pa yung yung hindi pa totally na hindi totally or hindi talaga na open mga kabayan, meron pa hong lock. 'Di ba yung cup natin ay meron pang lock mga kabayan. Tumutunog ngayon kapag ganunin natin yung yung botilya. So dito sa kanyang vlog mga kabayan, I think para sa akin ito po ay totoo na nangyari. So para maintindihan natin, let's watch this. Hello guys, good day. I just want to spread awareness to everyone. So I got Coca-Cola here. Shout out to Coca-Cola Philippines. I just wanted to let you know that I'm so disappointed with your product right now. Look what you have gave me. So I got a Coca-Cola Casalo size 750 ml, sealed. And tignan natin guys kung ano meron sa loob. Ayan, dito mas malinaw. Ayan. Bali, meron siyang ipis. And sealed siya, sealed guys. I'm not gonna open this. For what? Iinumin? Coca-Cola Philippines, I'm so disappointed. That's okay, all. may tanong po ako mga kabayan. Sa tingin ba ninyo, sinabotahe po na nag-video yung Coke mga kabayan? Please comment down below sa babasahin natin yan mamaya. Okay, so kung matatandaan natin or matatandaan ninyo na 2 years ago ba or 3 years ago na may nangyari po doon sa Cebu City mga kabayan na kung saan para sinabotahe dito yung kumpanya ng Coca-Cola. Nakita ba natin yung balita noon? I think 3 years ago yata yon na kung saan isa po doon sa mga I think sa isa sa mga crew nila na kung saan may galit yata doon sa kumpanya mga kabayan. Intentional po ito'y pinasukan ng hindi natin alam kung yun boy kahoy ba yun or plastic ba yun nasa loob. Pero sa panahon na ito po ay ipis mga kabayan. So hindi natin mapagkaila na meron talagang mga ganon na nangyari na sitwasyon diyan sa loob po ng kumpanya na kung saan kapag may galit po yung isang trabahante sa hindi natin alam, baka sa visor nila, baka doon sa quality nila or baka sa mismong kanilang managers, merong tendency talaga na gagawin ho yan na isang crew mga kabayan. Lalong-lalo na hindi lang po dyan sa Coke Company kahit sa ibang kumpanya mga kabayan na kung saan kapag hindi sila masahuran dito or meron silang request dito na hindi po sila napagbigyan, mangyayari talaga mga kabayan. Hindi na po yan sa Coke. Okay, so balikan natin dito sa Coke mga kabayan. Okay, kung napapansin niyo po, 'di ba, close, yung nakasil pa yung cap. Para sa akin makaba, hindi lang I think talaga, para sa akin hindi po 'yan sinubotahe ng mismong nag-vlog na ho 'yan or mismong nag-video no 'yan makabayan. So at least alam ho natin na nangyari ho 'yan dito mismo sa kumpanya na to, na kung saan kahit malaki yung kumpanya makabayan, may chance pa rin talaga 'yan at malaki po, hindi naman ganoon kalaki, rare naman talaga 'yan na kung saan may problema talaga dito sa quality team. Kasi nga ito po ay responsibilidad ng quality team mga kabayan. Before kasi i-release ang mga produkto po ng lahat ng mga kumpanya, dumadaan ho yan ng quality team. Hindi lang po isa yung quality team niyan mga kabayan, iilan ho yan. Katulad rin po doon sa kumpanya namin, doon sa Saudi Arabia, ilan ba lahat yung quality po ng mga crew sa isang team mga kabayan? I think mga 13 yata, 13 or 14. Kasi nga yung kumpanya namin, malaki rin po mga kabayan na pharmacy. So before ho yan i-release po, kasi ang trabaho ni Sir Ivan, alam nyo, before po yan ilabas, doon sa warehouse mismo, dumadaan ho yan sa aking mga kabayan.
Yes, totoo yan. Yun po aking trabaho doon sa warehouse. Dumadaan yan kay Sir Ivan before ho yan ilabas or para i-dispatch na namin sa aming sa mga trucks mga kabayan. Dadaan yan kay Sir Ivan. So, doon po sa sa operations area, meron pong iilan dyan na mga quality team before ho yan is-sealed ang mga boxes mga kabayan. So, yan rin po ang mangyari, or I'm very sure malaki na kumpanya po yung Coca-Cola at talagang nakaano niya mga kabayan. So, tinitingnan ho nila yan bago i-release yung mga item. Pero ang tanong dito, bakit nakalusot mga kabayan? Nandyan ba sa mga operation team yung problema, or doon sa mga tig-sale po ng mga kabayan ng Coke, or baka ang problema nandito sa quality team? Please comment down below at saka babasahin yan ni Sir Ivan mamaya, okay? So, pag-usapan rin po natin mga kabayan before tayo pumunta doon sa statement po ni BP Sara, at saka dito rin po sa mga banat na mga ok-ok sa lipunan, yung mga walang kwentang mga mga kabayan, mga kwanggol talaga na mga VLOGJARS, yung alam nyo na po. Ano kang sabihin? Sabi pa nga ng iba na mga ayaw sa atin na mga anti-Ivan, naninira doon si Sir Ivan. Nainira pa talaga si Sir Ivan, or sila yung mahilig manira pero sinasalo lang natin makabayan, di ba? Mukhang binaligtad si Sir Ivan eh. Okay, so dito muna tayo sa K-12 kasi nga si Senator Raffy Tulfo makaabayan sinabon niya yung TISDA kasi nga ito tungkol po sa K-12 dahil nga ang taas talaga or ang baba, or let's say ang taas po kasi ng unemployed na mga estudyante after dito nag-graduate sa senior high makaabayan. And I think alam ho natin yan, di ba? Marami pong nahirapan dito na makakuha po ng trabaho after sila mag-graduate po sa senior high. Totoo naman talaga makabayan. Kahit ako, nagtatanong ako sa mga kakilala natin dito po sa bayan po ng Leyte na after lang nag-graduate po ng K-12, nahirapan talaga sila na makahanap po ng trabaho makabayan. Bakit? Kasi nga, ang taas po mostly kasi sa mga kumpanya na nangunguha kasi sila yung mga college graduate mga kabayan. Totoo talaga yan. Kahit yung sa clerk, kahit yung iba dyan na sa mga sales mga kabayan, di ba hinahanap nila college graduate. So, paano lang po dito yung mga senior high, yung nag-graduate po ng senior high. Ang taas talaga ng bilang, ito ay base po sa Job Street at base rin po dito sa record po ng DepEd at saka ng TESDA, ang taas talaga ng bilang na unemployed yung mga senior high makabayan. So ito po yung tutugunan po ni Senator Raffy Tulfo. Kasi dito, alam niyo makabayan, nagustuhan ko talaga dito yung pag-approach dito ni Senator Raffy Tulfo. Kasi nga, para sa akin, ayaw ko talaga yung K-12 makabayan. Totoo lang, ayaw ko talaga yung K-12. Ayaw ko, bakit? Parang useless eh. Sa panahon sa atin, yung mga kaedad po ni Sir Ivan, di ba, wala naman kasing K-12 noon mga kabayan. So, after high school, 4 years, then after that, nasa sa inyo na, mag-proceed kayo ng college. So, kung graduate tayo ng college, maganda ko yan. Kasi mataas po yung percentage na makatrabaho tayo na magandang trabaho mga kabayan after college. Pero mga kabayan, hindi po lahat pinalad kahit college graduate tayo. 'Di ba? Marami rin po naman na nabigyan po dito ng blessed talaga sila na kahit high school graduate lang, maganda rin po ang kanilang trabaho mga kabayan. So depende kasi yan at depende ho yan sa panahon at sitwasyon mga kabayan. So dito, merong gagawin po si Senator Raffy Tulfo. So for more details, let's watch this. Para matulungan po ang K-12 program, kailangan po natin munang aminin sa ating mga sarili ang problemang kinakaharap po nito. Sa totoo po, hirap po makapasok sa trabaho ang ating mga senior high graduates. We promise them employability in a level above that of the usual high school graduate because the senior high program is supposed to provide them with skills and education that would meet the needs of the industry. Unfortunately, if you look at the job ads here in the Philippines, even government ads, the priority is still the hiring of college graduates. There is discrimination of K-12 senior high graduates contrary to the spirit and wisdom of the existing law. Companies hiring K-12 graduates are predominantly from sectors such as construction, food and beverage services, BPO, and food processing.
According to a study conducted by the Philippine Business for Education, only about 20% of 70 leading companies across all sectors in the country were inclined to hire senior high graduates. The problem is that there is a disconnect between our educational curriculum, particularly in senior high, and actual industry needs, which may be addressed through enterprise-based training program, which is what the present bill is all about. But I propose that the enterprise-based training program must be integrated as early as in the senior high curriculum. This makes senior high graduates job ready. Our senior high students must have already an apprenticeship program that will count as experience for them to immediately enter the workforce after graduation. Ang aking pong suggestion, Mr. Chair, tulad po ng ginagawa pag sa mga college courses, sa last semester ng senior high, sila po ay pupunta sa isang tinatawag na on-the-job training sa company o sa field na gusto nilang papasukin. And after makapagbuo sila ng kanilang several hours required, then when they graduate, sila po ay meron na agad trabaho sapagkat sila po ay nasanay na doon sa kumpanya na kung saan sila ay nag-on-the-job training, na alam na nila yung mga pasikot-sikot doon. And siguro po, doon sa mga company na mag-hire doon sa mga graduate ng senior high, bibigyan ng incentive. Instead na sa present bill na we have suggesting 75%, makatipid ng 25% ang employer, ang aking pong suggestion, full pay. Kasi nga po, nakapag-OJT na sila during their senior high last SEM. So dapat full pay na po sila kasi inaasahan po ng mga magulang niyan dahil after makapag-graduate sa high school, yun ang iniisip ng mga parents na makapagtrabaho at makatulong. So full pay with all the benefits. Then upon graduation, they should be able to continue their training program, but compensation should no longer be limited to 75% of the minimum wage. There must be a mechanism so that the EBET program will not be abused to circumvent security of tenure and the workers' right to proper and reasonable wages. Hindi dapat ito magamit na parang kapalit ng in-endo scheme ng mga kumpanya. We must clarify the labor standards of the EBET program. And to further encourage employment of senior high graduates and the implementation of this EBET program, we may provide more than just tax incentives. We could also provide recognition awards to participating enterprises and incentives from LGUs for hiring local senior high graduates. Mr. Chair, I fully support this bill dahil ang batas na makapagbibigay ng trabaho at makatarungan na sweldo sa ating mga kababayan ay pangmatagalan na solusyon sa napakaraming problema na kinakaharap nila sa araw-araw. Yung pinag-usapan kasi natin ngayon, correct me if I'm wrong, yung apprenticeship is after na mag-graduate sa senior high. Is that right, Yusek Torres? After na mag-graduate sa senior high, mag-apprentice sila doon sa mga company selected o participating company. Not necessarily. It can be a choice. It can be a choice. My yes. suggestion Yes. really, look at this, Yusek, kung pwede to. Ang suggestion kanina, sinabi ko, dapat habang nag-aaral sila sa senior high, maglaan ng ilang period, let's say 6 months before graduation, sila ay mag-apprentice sa isang company, chosen company, participating company, na pupunta sila doon and bibigyan silang konting allowance while training para after graduation, kukunin sila ng company na yon, magkakaroon sila ng guaranteed employment kasi sanay na sila dun sa patakaran, sistema ng company na yon. They'll be hired as full-time employees na. Hindi na kailan pa i-train kasi yung training period nila, doon pa habang nag-aaral sila. So they'll receive full payment, at least minimum wage, and then at the same time, full benefits. How's that? Can be studied, Your Honor, and we can discuss this also with DepEd. Director, instead of 80 hours, ba't hindi natin habaan? Sabihin natin na maski wala ng allowance, with the guarantee na once nag-graduate na yung estudyante, nakatapos na siya doon sa work immersion, let's say 150 hours or 200 hours, then he or she is guaranteed employment in that company.
And then that company will receive incentives from the government, tax break, etc. How's that? Para lang sa gayon. Kasi karamihan, ito nga yung kultura natin dito ngayon, Mr. Chair, which we have to correct through legislation. Perhaps, I don't know, lahat ng mga sa classified ads na naghahanap ng employee, palaging almost always must be college graduate. Dinidisregard na agad yung mga graduate ng senior high. Even parang clerk typist lang, receptionist lang, must be college graduate. This has to be changed. Na parang agad-agad, discriminated agad itong mga graduates sa senior high. Yes, Your Honor, we understand the wisdom of the good senator, but this is within the purview of the Department of Education and not of TESDA. No, yeah, I know. Pero sabi ko nga, siguro, this is, the way to change it is through legislation or maybe pagkatapos ng legislation magawa natin to the IRR. Kasi pansinin niyo po, kahit nasa Job Street, nakalagay doon, well, syempre, call yan ng company na nag-hire ng mga empleyado niya, sasabihin niyo kung anong gusto niya. Pero palagi na lang talaga, maski na yung typist lang, clerk typist, you must be a college graduate. Pag pumunta ka sa Amerika, there's no such thing na must be a college graduate. Sinasabi agad diretso kung anong requirement, anong responsibilities, anong experience ang kailangan. Hindi naka-specify doon kung kailangan mo college graduate o hindi. Maliban na lang kung ikaw engineer, architect, or nurse. Well, of course, nakalagay doon must have license in nursing, etc. Di ba? Yun yung sinasabi ko. Kung mapapansin niyo po, sa Amerika, 4.5% lamang ang unemployment rate ng senior high. Dito sa atin, hindi ko alam kung sinong totoo. Ayon sa Job Street, 57% ang employment for senior high graduates. Ang sabi ng DepEd, 10% lang. Alin po ang totoo? DepEd or Job Street? Honor, may I clarify yung 57.7%? It is awareness lang of enterprises for hiring senior high. Thank you. So hindi po siya So employment therefore, rate. 10% lang ang nakakapagtrabaho ng mga senior high after graduation. Wow! So, marami sa kanila, it's either hindi natatanggap, so dumidiretso sa college or pupunta pa sa TESDA. So, bakit pa tayo merong K-12? What is the reason why we still have this K-12? Di ba para after graduate nila sa senior high, magkakaroon sila employment, makakatulong sa kanilang family, etc. etc. Dito pala, pag nag-K-12 ka, only 10% of you guys that will graduate this year will get a job. And what is the DepEd doing about this? Your Honor, may I share another set of information? Kasi last year, noong December 2022, we did a job fair for K-12. And may mga vacancies, about 9,000. And marami pong, 116 were hired, basically as cashier, sales agent, and service crew. So what we're saying is, ito yung mga areas na pwede silang ma-hire, and those are some areas which we can enhance their competencies and skills kasi dun sila na-hire. Sa mga senior high school, graduates po, and job fair for senior high schools. And we intend to do the same this year, again, to do a job fair for senior high para malaman, marami pong vacancies for senior high. Okay nga, ma'am. So, meron kayong ganong klaseng programa which is very good. Po. So, meron kayong for senior high job openings. Sabi nyo nga, 116 were hired. What happened to those that weren't hired? Yung iba po kasing qualifications kailangan college graduate. Oh, Yung dun sa vacancies. Kaya hindi sila na-hire. I thought you said yung program ninyo, yung naghahanap kayo ng mga applicants for Opo. high school, for senior high graduates. Marami po for senior high graduates, but meron ding mga vacancies na for college. Why don't you come up with a program exclusive lamang dun sa mga senior high graduates? How's that? Pwede To na po pong ayusin encourage companies na mag-hire ng mga senior high graduates na para mapakinabangan naman, hindi naman masayang yung mga graduates na ito na magkakaroon agad ng trabaho diretso after graduation. Like I said, 10% lamang ayon sa yung DepEd ang nagkakatrabaho.
Whereas sa Amerika, kung titingnan niyo po yung mga classified as America, wala hong nakalagay doon, must be college graduate. Wala. Dito lang sa atin sa Pilipinas eh. Kahit na typist lang, kahit na receptionist lang, must be college graduate. Hindi nga. Kung ikaw senior high, eh, wala, matiturn off ka. So, ang ginagawa ng iba, magte-TESDA muna. O dili kaya, aakyat sa koleyo. O diba, ano pang purpose na ba't meron pa tayong K-12? So, this is where DepEd siguro should come in. So, is that okay, ma'am? Come up with a program na Enhance our program for Yung- senior high. at saka yung sinasabi ni Director na yung immersion program, eh haba-habaan na lang yun, yung gawin na lang natin para apprenticeship for let's say 3 months or 4 months, 5 months, parang training yun sa isang company with the guarantee na after sa immersion program na niyan, di ba, pag-graduate niya, pasok na siya doon, regular pay with benefits. And that company who accepted that graduate from senior high, makakakuha ng incentive, government incentive, tax break, kung ano pa man. Or siguro ang computation niya, if the BIR is here, per employee na senior high na na-hire niya, meron siyang tax exemption doon, merong rate na bibilangin. Siguro that's one thing that you should talk with the Also, BIR. meron po kaming yung government internship program na pwede din pong ma-training, ma-enhance yung skills ng ating mga senior high schools. Pwede sila din pumasok dito sa government After graduation. after graduation po para No, ma'am. Ang gusto ko na pag-graduate nila, may trabaho na sila. Kasi Okay. karamihan sa mga magulang, nag-expect na anak, pag-graduate mo anak, tulungan mo naman itong kapatid mo, pag-graduate mo anak, gusto ko makabili tayo ng ganito. Huwag na po yung magte-training pa rin sila. Parang, di ba? At saka isa pa kung mapapansin nyo, Mr. Chair, tingnan mo yung curriculum sa K-12, yung sa mga senior high. Pagdating ng first year college, halos pareho lang yung mga subjects. Pareho lang halos. Kaya nga, dapat pagka-graduate nila sa senior high, matik, meron silang trabaho. Yun po yung gusto ko sana mangyari. Para, kumbaga, mababaan natin yung percentage ng unemployed na mga graduate senior high, bawasan natin yung percentage na aakyat pa sila sa koleyo. Kasi yun naman purpose ng K-12. Kasi sinasabi natin, we have to compete globally. Of course, naintindihan ko yan. Pero the difference is, ibang kultura natin dito, ibang kultura sa ibang bansa. Dito kasi dinidiscriminate pag hindi ka graduate ng college. It's a fact because I'm not a graduate of college. I've been discriminated against many times just because wala akong diploma. Ganon dito sa atin sa Pilipinas. Well, what we can do is nandiyan po kayo sa DepEd, nandiyan kayo sa TESDA, kung sino-sino mga otoridad dito, to change that kind of culture and help those people na hindi nakapag-graduate, especially yung sa senior high. Okay? Thank you, ma'am. Thank you, So, Mr. ang Chair. gawin lang dito ni Senator Raffy Tulfo Makabayan, kung ako si Senator Raffy Tulfo, gagawa sa dito ng batas na ipinagbabawal na sa mga kumpanya na maglagay sila doon sa qualifications po kung mayroong mag-apply na katrabaho sa kanila. Kapag maglagay doon ang dapat college graduate, dapat kakasuhan Makabayan. I think fair ho yan at saka okay ho yan kasi nga para matulungan na po dito yung mga graduate po ng senior high. Kung sakali man na hindi pa matatanggal yung K-12 program mga kabayan, alam nyo, napansin nyo ba na 2 times dito hinanap kung anong ginagawa daw ng taga DepEd mga kabayan. I think lang parang meron yatang galit dito sa Senator Raffy Tulfo kay BP Sara mga kabayan. Napansin ba natin 2 times niya tinanong kung anong ginawa dito yung taga DepEd. Actually meron na pong ginawa na hakbang yung DepEd Makabayan. 'Di ba? Parang meron silang iniba dito or parang silang ni-revise po sa curriculum ng K-10 at saka yung K-12 program Makabayan. Pero bakit tinanong pa rin niya dito kung ano daw ang ginagawa ng DepEd dito sa K-12 kung bakit nandito pa rin yan? So baka may galit talaga itong si Raffy Tulfo Makabayan kay BP Sara. So sana ganyan lang po yung gagawin ni Senator Raffy Tulfo. Gagawa siya dito ng batas. Diyan naman tayo sa ating next topic mga kabayan. Pag-uusapan natin itong dalawang mambabatas kasi nanawagan sila na bubuhayan daw itong death penalty mga kabayan. Ulitin ko lang po, sino ba dito ang may gusto na bubuhayin ulit itong death penalty mga kabayan? Number 1 ho dyan, si Sir Ivan.
Di ba lagi ko yung sinisigaw ito mga kabayan na sana bubuhayin na itong death penalty. Kasi nga, siyempre, para itong mga mayroong mga criminal minds ay matakot na nagawa po dito ng mga hindi maganda mga kabayan. Kasi nga may mga tao talaga na napasaway at mga salot ng lipunan. Pero alam nyo, itong usapin na ito kung bakit bubuhayin nila yung death penalty. I think nabalitaan nyo po mga kabayan na kung saan, di ba, mayroon pong dalawang kababayan natin na mga Pinoy na ito po ay pinatawan po ng bitay doon po sa China dahil nga ito dahil po sa sila sangkot po sa drugas, 'di ba? Ito po ay sinintensyahan ng bitay doon sa China. Alam mo natin yung China mga kabayan, saka China yung Pilipinas, medyo may problema talaga ng konti dahil nga dito sa WPS dahil po sa teritoryo natin, 'di ba? May problema po yung China. So dito gustong rumisbak itong dalawang mambabatas mga kabayan. Sabi ba nga dito sa unang balita, Chinese na sabit sa droga bitayin. Ayon ho yan sa CDO or Cagayan de Oro representative. So basahin ko lang yung balita mga kabayan. Bitay din umano dapat ang parusang igawad sa mga Chinese na mahahatulang guilty sa mga kaso kaugnay ng ipinagbabawal na gamot. Ito ang sabi ni Cagayan de Oro City Representative Rufus Rodriguez matapos na bitayin sa China ang dalawang Pilipino na nahatulang guilty sa drug-related offenses. If they put our compatriots to death for violations connected to illegal drugs, let us do the same to their nationals, many of whom are caught manufacturing, peddling, or smuggling drugs into the country. Yan po ang sabi ni Rodriguez Makabayan. At saka yan po ay binakapan rin po ni Representative Barber. Sabi ito sa balita, matapos bitayin ng dalawang Pinoy sa China, Surigao Representative Barbers na nawagang ibalik death penalty. Para sa akin makabayan, gusto ko talaga ng death penalty. Bakit? Maraming pasaway talaga So hindi na po ito dapat sa drug-related cases, dapat sa iba rin po, pati rin po dito sa mga plunder, dito sa mga pagnanakaw, dyan sa gobyerno natin, dapat ibalik po yung death penalty. Pero bakit maraming takot sa itong batas na to na ibalik makabayan itong death penalty? Maraming takot, lalong-lalo na yung mga politiko makabayan. Hindi ko lang alam kung bakit takot sila. Alam ba Sir Ivan? Well, alam talaga, maraming mga corrupt dyan sa gobyerno natin Maraming corrupt talaga at hindi ho natin yan may pagkakaila, meron talaga at meron mga kabayang mga corrupt. Anyway, so nandyan naman po si PBM, tinutugunan naman po niya yung mga corrupt na mga officials mga kabayan at hindi ho yan kinokonsente ng Marcos administration. Pero sana man lang, ako nanawagan po bilang netizen, bilang mamayang Pilipino, sana ibalik po yung death penalty, okay? So before mag-jump sa next topic, i-shout out natin ating mga solid viewers, mga silent viewers, at yung mga viewers na hindi nag-skip ng ating mga commercials. Thank you so much. At saka shout out natin si Army Lagaso, Linda Lim, Leonardo Manansala, Marquez Hernandez, hi to JC Chan, nandiyan po si John Caribao or Carabio, hi to Nonoy Floren Hills, Jiziza Bukasan, nandiyan po si Dinya Santos, also hi to Ma'am Len Gonzalez, nandiyan po si Dinya Santos, Alben Estrella Centino, Mila Igot, William Samuranos, Elizabeth Abihan, Arlene Pianar, hi to Vida Cardona, Rolando Villaflores, Lito Campos, Evelyn Garcia, Fernando Baldogo, nandiyan po si Elisa Menjula, Jillian Quezon, Jemalyn Davis, Ryan World Begins from Virginia, USA, shoutout daw kay Ma'am Carclia, Sisite Beer, Redler, Trexie, Lily, Carmen, Judy, Don Kings, Red One, Little One, Jay Cabal, Lentec Power Force Team, Tita S, Iko, Pax, JCC, Elzar, Caitlin, Wenzel Paises, Lady Net, Sir Castello, Sir Golfi, Tatay Amik, and Tatay Jackfords of Jackfords Family. Makabayan, pag-uusapan natin si BP Sara kasi nga meron siya ditong appeal, panawagan po kay PBM dahil po na ayaw na ni BP Sara na makipag-agreement tayo or makipag-peace talk doon sa mga rebelde mga kabayan. Sa akin nga, kung ako lang tatanungin, ayaw ko na talaga na makipag-peace talk pa mga kabayan. Kasi nga, itong mga rebelde,
Talagang gagawa ito at gagawa talaga ito ng mga kalokohan mga kabayan. Katulad din po dyan sa, sa nangyari sa MSU bombing. So yan po ipanawagan ni Bibi Sara dito kay PBBM. Kaya lang iniba kasi yan na napag-intindi dito sa mga anti-Marcos mga kabayan. Sabi pa nga nila na na tama daw si Bibi Sara. Sabi mo dito, mabuti ba daw si Bibi Sara? Sana siya na lang daw dito naging Pangulo. Nagmamadali kasi sila mga kabayan. At hindi lang naintindihan po si PBBM. Okay, so dito sa panawagan po ni Bibi Sara, ipapakita ko muna sa inyo at i-insertan natin ng ating opinion mga kabayan. Okay? So, for more details, let's watch this. Mga minamahal kong kababayan, Assalamualaikum. Madayaw ugmayong adlaw kaninyong tanan. Magandang araw sa inyong lahat. Taong 2017, personal kong nakita nag-aagaw buhay sa hospital ang isang biktima ng pinasabog na improvised explosive device ng mga NPA sa Mandog, Davao City. He was struggling and choking with his own blood. It was truly a painful sight. Hindi ko rin malilimutan ang paghingi ko ng tawad sa ina ng namatay na opisyal ng Philippine Army dahil sa nangyaring engkwentro sa Barangay Paquibato, Davao City. Hindi ako nakapagsalita nung ako'y tanungin kung ilang anak pa ba ang mamamatay dahil sa mga terorista sa Davao City. Mga kababayan, walang katulad ang kasamaan ng teroristang Communist Party of the Philippines, National People's Army at National Democratic Front of the Philippines sa kapwa nila Pilipino. Hindi na mabilang kung ilang sibilyan kabilang na ang mga menor de edad ang naging biktima ng madugong digmaang idinulot ng mga terorista. Maraming batang estudyante ang hindi nakapagtapos ng pag-aaral dahil dinala sila sa bundok upang maging armadong terorista. Hindi na rin mabilang ang mga barangay captains, kagawad, security volunteers, pulis at sundalo na nagbuwis ng kanilang buhay para protektahan ang ating mga komunidad. Nananawagan ang kanilang mga pamilya ng hustisya, subalit hindi ito makakamit kung bibigyan natin ang mga teroristang grupo ng amnestiya sa pamamagitan ng Proclamations 403 at 404. Sumusuporta ako sa mga hakbang para itaguyod ang kapayapaan sa bansa because the fight against terrorists is deeply personal to me as it is deeply personal to the families of countless Filipinos whose lives were forever upended because of the madness of terrorists. Pero hindi ang pagbibigay ng amnestiya ang daan sa kapayapaan. Ang dapat nating gawin ay pagpatuloy ang ating mga nasimulan sa NTF-ELCAC at mas palakasin pa ang mga ito. Panalo na tayo, lumalaban na ang mga komunidad. Mr. President, the government's statement with the NDFP in Oslo was an agreement with the devil. Napatunayan na natin sa kasaysayan na hindi sila seryoso at wala silang sinseridad sa usaping pangkapayapaan. Gagamitin nila itong peace negotiation sa pagtraidor sa pamahalaan at paglinlang sa taong bayan. We appeal to your power to review these proclamations and agreements. Apo BBM, sana po ay isalang-alang natin ang ating mga komunidad na naging pugad ng mga terorista sa mahabang panahon na ngayon ay lumalaban na at tumutulong sa pamahalaan. Let us honor the memory of those who died in the senseless and bloody attacks of the NPA, CPP, and DFP. Mr. President, we can negotiate for peace and reconciliation and pursue meaningful development efforts in the Philippines without capitulating to the enemies. Hiling namin na kami ay mapakinggan. Syukran. Okay, so ikakorek natin yung mga kabayan. Kasi nga yung ibang mga news outlet, yung mga media ngayon, ginawan kasi nila, nag-create kasi sila ng false narrativa or narrative dito sa statement po ni Bibi Sara. Sabi na, critics daw nila, criticize daw ni Bibi Sara si PBBM. Magkaiba po yung criticize at saka yung pag-appeal mga kabayan. Hindi po criticize ang ibig sabihin po ni Bibi Sara. Correct me if I'm wrong. Di ba hindi po niya criticize mga kabayan? Nag-appealan siya, nanawagan siya, na baka sakali siya, na baka ito'y sana daw, nanawagan siya na gagawin po ito ni PBBM. Kasi siyempre yung tao, si Bibi Sara, may ibang nakita rin po siya mga kabayan. Meron din po siyang opinion at normal lang po na ilalabas natin yung ating opinion mga kabayan at saka analysis. Depende ho yan kay PBBM kung paano niya ito tutugunan mga kabayan. So ibabalansi kasi yan. Dapat dito sa mga ibang
ibang mga vlogger, i-correct nyo naman po, hindi po gin-critic si PBBM, kundi nanawagan lang si BP Sara. At isa rin po dyan sa, makapagbigay po ng ebidensya makaabayan, si Tapsilog, na kung sa si Pinoy Tapsilog makaabayan, I'm not sure kung siya ay DDS or siya ay po Makamarcos makaabayan, pero fair ho siya maglabas dito ng kanyang opinion at saka analysis sa nangyari at saka nabasa niya dito po sa mga media makaabayan. Sabi po ni Pinoy Tapsilog, mainstream media headlines wittingly or unwittingly create the false narrative that BP Inday Sara Duterte is criticizing PBBM tungkol dito sa amnesty. If you truly understand BPISD's statement, she is actually making an appeal to PBBM. Hers is a strong statement of exhortation. So yan po ang ibig sabihin ni BP Sara makaabayan. I think naintindihan ko rin po si BP Sara. Pero sabi na makaabayan, hindi daw ginawa ni FPRD nakipagpistok doon po sa mga rebelde. That is false. That is fake news makaabayan. Baka sabihin na naman iba dyan, ikaw Sir Ivan, tinitira mo naman yung Duterte. Totoo po ang sinasabi, i-research nyo nga sa Google, nakipagpistok po si FPRD sa mga rebelde. Meron pa nga siyang mga picture makaabayan, di ba? Kasama niya yung mga rebelde. So doon nga nakipagpistok si FPRD dito sa mga rebelde. Pero dito kay PBBM, siyempre iba-iba naman kasi yung style po ng mga leader natin, iba-iba po si FPRD, iba rin po si PBBM, pero December po sila adikain na makipagpistok dito sa mga rebelde kasi nga kailangan talaga natin at ang panawagan po ng mga leader natin ay kapayapaan mga kabayan. So bakit dito nanawagan po na hindi na kailangan makipagpistok doon po sa rebelde, simple si BP Sara makabayan. Kaya nga napapansin niyo po sa ibang mga Marcos vlogger na talagang sulit na sulit po ng mga lulista makabayan. Gin-critic sila ngayon si BP Sara. Pinangunahan daw yung plano po ni PBBM. For me, I think fair lang naman po yung panawagan ni BP Sara. Para sa akin sa iba kong mga kababayan po, sa mga kasama natin ng mga vlogger na Makamarcos din, para sa akin, fair lang po ang panawagan ni BP Sara. But it's up to PBBM kung paano niya ito i-absorb mga kababayan or paano niya tugunan itong sinabi po ni BP Sara. Okay? Ngayon, punta tayo kay Attorney Harry Roque. Kasi nga, sabi ni Attorney Harry Roque mga kababayan, dahil nga sa MSU bombing, dahil daw malaki yung intelligence funds ng presidente natin, ng Office of the President, umabot na ng 7 billion pesos mga kababayan, yung intelligence fund, pero bakit nagkaroon pa dito ng failure of intelligence? Ang tinanong niya mga kababayan, si Senator Bato po, pero at least, ang sagot dito ni Senator Bato ay fair mga kababayan. Parang napahiya dito si Attorney Harry Roque. At para maintindihan natin, let's watch this. Senator, nakausap po namin si Chief Minister Murad, no? At ang kanyang sinabi, una-una wala silang nakuhang impormasyon na magkakaroon ng ganitong pag-atake. At pangalawa, wala pa silang sapat na impormasyon para bigyan ng kumpirmasyon yung sinasabi ni Secretary Gibutidoro na mayroong foreign element involved, no? Ang tanong ko po, Senator, is kaka-approve nyo lang po ng budget ng Office of the President, 7 bilyon ang linaan para sa confidential at intelligence fund at hindi ko po alam kung magkano ang intelligence fund na hawak ng BARM. Katanggap-tanggap ba po itong failure of intelligence na ito sa laki po ng pondo na binibigay natin sa Presidente at sa BARM by way of intelligence and confidential funds? Well, since may nangyari talaga, Attorney, no? Since may nangyari, hindi talaga katanggap-tanggap na may ganong pangyayari despite the huge amount of intelligence funds that is being distributed to these government offices. But then again, alam mo, I've been there than that. Naging pulis ako at despite our efforts, no? Minsan nga, nung ako pa, huwag na yung chipente ako. Nung ako city director ng Davao City. Kaya sabihin mo, gaano kalakas yung suporta ng local government ng Davao, kahit gaano ka-vigilant ang ating mga mamamayan, kahit gaano kasipag ang ating mga pulis, ay kung talagang ito'y plano na talagang pinag-isipan ng gusto, premeditated, meron talaga mangyayari. Napakahirap ma-preempt itong mga ganito. But then again, I hope na yung intelligence funds natin ay talagang nagagamit
para sa to thwart terrorism, no? Sana, attorney, yun lang ang masasabi ko. Okay, so babanatan natin si Attorney Puki Makaabayan, failure of intelligence na kaagad. Di ba? Meron lang nangyaring ganyan, failure of intelligence na kaagad. So yun nangyari pala sa Marawi Sids Makaabayan. And I think alam na ho natin yan. O, tika lang, mga ibang vlogger, sabihin nyo naman, titirahan ko yung Duterte. Totoo po yung sinasabi ni Sir Ivan. May nangyari po na Marawi Sids. Ang ibig sabihin ba, meron din pong failure of intelligence sa panahon ni FPRRD? Di ba, Atty. Harry Roque? Bakit mo hindi tinanong si FPRRD niyan? Bakit to kay BBM? Tinanong mo, meron bang failure of intelligence? Yung Pangulo natin or yung Office of the President, even though malaki daw yung budget Makaabayan, 7 billion pesos. Failure of intelligence kaagad. Hindi ho natin makikita kaagad yung mga plano po ng mga salot ng lipunan dyan kasi nga hindi naman 24 hours na sila'y nasundan kaagad Makaabayan at hindi natin sila 24 hours nakikita po. Ngayon, dito si Atty. Harry Roque kasi gusto niya itong i-criticize itong office po ni PBBM para po maraming magalit kay PBBM Makaabayan. Napapansin ba natin si Roque? Ganun talaga eh. Gusto niya na naghahanap siya dito ng fault dito or parang fault finder siya dito sa ating Pangulo. Pero anyways, hindi naman kasi yan mag-pursue Makaabayan kasi nga si PBBM marami pong naniniwala sa kanyang pamamalakad at dito po sa iyang pamumuno Makaabayan. Okay, so dito tayo sa inilabas po na statement ni Mr. Alan Sasot na kung saan, before that, kasama natin si Jeriel Tolen and Jem Tolen by Rodolfo Randadabor. Hi to Ma'am Shane Sibal. Nandiyan po si Ma'am Annie Hoson, Emmy Joaquin, and hi to Lolo Judge Dumael. Kasama rin po natin si Ashen from Cyprus. Ipapakita ko muna sa inyo mga kabayan, ito pong statement ni BBM na kung saan after po sa bombing po sa MSU, 'di ba? Ilang minutes lang mga kabayan na palabas kaagad ng statement si PBBM na kinundi na niya yung pamumba doon sa MSU. Sabi po ni PBBM, I condemn in the strongest possible terms the senseless and most heinous acts perpetrated by foreign terrorists upon the Mindanao State University or MSU and Marawi communities early this Sunday morning. Extremists who wield violence against the innocent will always be regarded as enemies to our society. At sabi rin po ni Makaabayan, idagdag ko lang po na sinusuguro niya na makamit po ang hustisya para sa mga biktima. Yan po ang sinusuguro ngayon ni PBBM. Ngayon, babalikan natin yung statement po ni PBBM. Sabi dito, foreign terrorist daw ang gumawa Makaabayan. Abay, kinuyog si PBBM. Lalo na ito pong si Makaabayan. Unang-una na kumoy dito, saka itong si Lakay, alam naman natin si Lakay, sabi niya dito, foreign terrorist, and then goes on to say that we better make sure we only listen to confirm and verified reports. Unbelievable. Hindi sila maniwala Makaabayan. Sabi pa dito, babasahin ko yung post po ni Mr. Alan Saso. Sabi niya, gusto lang po namin malaman kung sinong dapat paniwalaan, foreign terrorist daw responsible sa Marawi, sabi ni BBM. Pero sabi ng Chief of Staff ng AFP, local terrorist daw. Salamat po sa clarification. Alam nyo mga kabayan, masabi ko itong bobo. Bobo talaga itong si Mr. Alan Sasot eh. Bakit Sir Ivan? Sabi nga ni BBM, foreign terrorist. Yes, gin-conclude niya kaagad na meron ditong may ginawa dito yung foreign terrorist. Bakit mga kabayan? Kasi yung mga local terrorist natin dyan sa Pilipinas, hindi naman ho yan gumagalaw kung walang mandato galing po doon sa ibang lugar mga kabayan. Totoo yan in terms po sa fundings nila. In terms dito sa kanilang plano, sa planning, at saka paano ipag-execute. Pero alam nyo kabayan, ang nag-execute, siyempre yung lokal. Pero meron po nag-anchor sa kanila yung mga foreign po na mga terror yung mga kabayan. Yan po ang ibig sabihin ni BBM. Kasi nga ang main talaga dyan na dapat sugpuin yung mga foreign na mga terror. Pero siyempre, sugpuin rin po yung mga local na mga terror mga kabayan. Kasi nga nakauok na sila dyan. Meron kasi mga ideolohiya na hindi maganda. At saka sinusunod lang po ng mga local natin ng mga kababayan, ng mga local teroy. Pero totoo po ang sinabi ni BBM na foreign teroy talaga yung may pakana doon mga kababayan. Sila po ito yung nagmandato doon sa mga local. Hindi kasi nila naintindihan mga kababayan. At para maintindihan pa natin, ipapakita ko sa inyo yung statement po ni General Browner. So for more details, let's watch this.
The perpetrators of this terroristic attack will be brought to justice. No? Habulin po natin sila. Ito ang siniguro ni AFP Chief of Staff, General Romeo Browner sa kanyang pagbisita sa Marawi City. Personal siyang inutusan ni Pangulong Bongbong Marcos na alamin ang sitwasyon doon. Whether these are foreigners coming to the Philippines and doing that attack, or whether these are affiliated groups to foreign terrorist groups, no? Or even foreign directed. No? So we're looking at everything. No? We cannot be conclusive at this time. Naunang sinabi ng Pangulo sa isang pahayag na mga banyagang terorista ang nasa likod ng karumal-dumal na pag-atake. At sabi kahapon ni Defense Secretary Gilbert Teodoro Jr. na may malakas na indikasyong may foreign element na sangkot dito. There are foreign elements, no, na tinitingnan po natin dito. When we say foreign elements, maaring foreign terrorist, maaring foreign ideology, maaring foreign technology, no? So tinitingnan po natin lahat ng mga anggulo na ito. Nakasara ngayon ang Dimaporo Gymnasium habang nagpapatuloy ang investigasyon. Ayon sa Bangsamoro Autonomous Region Police, nakitang 60mm mortar ang ginamit na pampasabog ng IED. During the crime scene investigation, wala hong nakita doon na mga circuit board o timer na magsasabi that it was activated through remote control. As of now, sir, na-rule out na namin na it was not a body-borne IED or body-borne operations. May mga dineploy ring karagdagang pulis na tutulong sa mga sundalo sa pagbabantay sa MSU. An additional policeman will be seen on the streets doing the police visibility. It means an intensified conduct of the checkpoint operations and other anti-criminality operations. Mel, mahigpit na seguridad ang ipinatutupad ngayon dito sa loob at labas ng Mindanao State University. At paalala naman ng mga otoridad sa mga residente na iwasan muna ang paglabas sa gabi kung wala namang importanteng gagawin. Okay, so Mr. Alan Troy Sasot, naintindihan na natin. Nakahiya, no? Ikaw self-proclaim ka na international experts. Yan pa ang international experts nagtatanong para maintindihan daw yung sinabi ni BBM na foreign terror na makaabayan, yung may pangano doon. So at least naintindihan na natin, di ba? Ako lang mag-explain sa'yo para maintindihan mo. Alan Troy talaga, pasaway eh. Napakapasaway na makaabayan. Kilala niyo ba si Mr. Alan Troy? So anyways, yan po yung mga nakalap ng mga balita ngayong araw. Kung nakaabot ka po sa portion na to, sana nakapag-like na ho tayo. Libre po ang mag-share. Libre din ang subscribe. Again, maraming salamat sa mga viewers na hindi nag-skip ng ating mga commercials. Thank you so much. At before natin tapusin ating programa ngayong araw, sana sabayan nyo si Sir Ivan para sa ating live messaging prayer. Panginoon, nagising kami ngayong araw at sinumulan ang isang bagong araw na may panalangin at pasasalamat. Ngayong araw, naway pangunahan, tulungan at pagpalain ng Diyos ang lahat ng tunay na nagmamahal sa Panginoon. Naway ibigay ng Diyos ang kanyang karunungan sa ating puso at isipan upang matuto tayong makilala kung ano ang mabuti at kung ano ang masama, at kung ano ang nakalugod sa Diyos at kung ano ang kasuklam-suklam sa Kanya. Akayin mo kami na masundan ang daan ng Diyos, matakot sa Diyos at iwasan ang kasamaan at maging mga taong nagpapasaya sa Diyos. Idinadalangin ko ito sa ngalan ng Panginoong Hesus. Amen. So maraming salamat mga kabayan, and I hope to see you again on my next video. BBM Sara, BBM Sara, pagkakaisa patungo sa ginhawa. BBM Sara, BBM Sara, para sa kinabukasan naming mga bata. BBM Sara, BBM Sara, walang imposible na kapag nagsama-sama.